Okay guys, may pupuntahan kami sa Long Circular Mall. Magpapadala kasi yung kaibigan namin sa Western Union. So alis kami. Kaso lang ang lakas ng ulan. Alam, pintuan tayo, di ba? Edit ko lang yan. Pagdating doon sa may marunong na ako mag-edit, boy. Sa Pinas ka na, habang mag-relax nito doon pag-jogging ka, kikita ka na. Yan, yung construction supply ko, ulit yung mag-retire si Mrs. Ano mo yun? Naka-ano na yan sa naka-attach na yan sa ano ko. Naka-attach na yan sa ano ko. Sa yung PDL tatlo kasi yung account ko, yung dalawang page ko, PDLM, saka Shadow TNT, at saka yung pangalan ko talaga na Porperio Anino Junior. So naka-attach sa PDLM sa construction supply ko yan, naka-registered na ako sa SEC, kaya na 50,000 yan. Paggastos ko sana yung na hindi ko na kayanan, mabuti may kilala ako doon sa may gobyerno, provincial hospital. May kilala ako doon. So yung classmate ko doon pala, siya yung HR manager. So nailipat namin doon. Alam ko naman na alam naman namin na tanggap naman namin na hindi na talaga ma-recover sa tatay kasi naka-NGT na sa ilong na lang dumadaan yung pagkain eh. Pero at least Dugtungan. hindi nagampanan. Anong piraman tatay mo yan, bakit may Porfirio Anino Junior? Bakit wala si Porfirio Anino Senior? Yan ang isipin mo. Pira lang, hindi mo madala, mamatay ka niyan. Nung mamatay si Bagwansing, kanya-kanya silang mga anak no? Mayaman yung milyonaryo. Nagunahan sa Grabe ulan. Sigurado baha ito sa Port Spain, siguro may mga baha na lugar ito. dyan sa loob. Yung shortcut eh. Kaya ko yan kasi dalawa saksiyan ko, may Fortuner ako, may Chevrolet ako na 3.2 na twin turbo. Dadalala ko na lang dalawang tao, di ba? May pagkain, explore namin yung mga lugar sa Iloilo, Aklan, Capiz, Antique. Dala ka ng pagkain, di ba? Tapos naki-pick up provide for kung saan kayo makarating doon. Bibili ako ng magandang kamera. Mura lang sa atin. Yung mga 36 degrees na yan. 360 degrees na yan. 360? Oo. Mura lang sa atin. Kita mo kahit ng mga maliliit na vlogger doon sa atin, tayo ng mga 360. 4,000 subscriber sobra, 1,000 subscriber sobra na 3,275 na ako eh. 1,000 kasi yan. Ay, ang watch hour ko lang kulang kasi 105 watch hour ko lang. Ang nanonood lang naman ng ko si Agnes na taga sa amin, kasi Josephine mga apo ko doon eh. Kasi puro exploration yung ko maliit kasi yung Trinidad eh. Kukunti ang dito para wala pa. Di para sa atin na. Pero pagdating sa Pinas, pag marami kang ipalo doon, ipapalo pa ka rin ng iba na mga mo. Kasi yung mga kamag-anak mo. Kamag-anak. Si Mrs. mag-retire sa July next year. Alam mo, sa edad ko, mahirapan na talaga ako maghanap ng trabaho na kasi 63 na ako eh. Natanggap naman ako, umalis lang ako. Mayroon din ako, namal ko nga, tinanggap ako na Malco, dalawang beses na ako pumunta doon, tapos promisa. Hindi ko na tinawagan, bala na sila dyan kung kailangan nila ako, sabihan na lang niya ako. Ayoko na magtawag pa.
Yung beses na ako pumunta doon, binigyan pa ko ng logbook sa St. Lucia. Pinatawag ako na puyat lang ako sa ka-drive through sa Labray. Bala na sila dyan kung apply naman ako sa Bahamas. Sa mga ibang lugar kasi walang age limit. Basta nga fit to work ka. Pero sabihin mo man yan, basta mag more than 60 ka na mahirapan ka na talaga maghanap ng trabaho kahit qualified ka na. Oo. Kulang mo hardware mo doon, Pinas. Oo, construction supply. Ang search mo sa Facebook, PDLM. So, ang unahin ko muna titirahin, yung construction supply ko muna. Yung hindi naman ibig sabihin na umpisa ka lang sa maliit. Hindi kalakihan na. Yung libangan mo lang ba? Okay, wala namang masisira. Nandun lang. Alam mo kung bakit yun bumalik ako dito? Bumalik na ako dito dahil sa bahay, walang si Mrs. alis ng Lunes. Uwi na sa Balo ng hapon. Balik ng Lunes naman. Yung anak ko lalaki, si Man. Sorry nga, nakaano dito sa may Sigurama City. Man dito. Yung anak kong tao sa bahay, alam mo yung tao sa bahay, yung pinsan ng Mrs. ko na ano. Caretaker. Tapos yung anak niya lalaki. Yung Nissan Sentra ko na, alam mo yung Nissan Sentra na box type ba? Yung ginagawang taxi ba? Kaya na 12 bulbs. 2009, year 2000 ko pa binili yun. Nung umalis ako galing Aruba. Kasi yung binili ko hanggang ngayon, yan pa, yung manual. Bumalik lang ako dito dahil pag doon ako alam mo kung ano yung ano sa akin, mga kamag-anak ko. Madyong, sugal, sabog, tungit, sabong. Araw-araw yayain ka. Nagmamadyong ka din? Oo, madyong Tagalog o madyong Iloilo. Kahit madyong na hard labor. Eh, nung nakarandali nila rin yung madyungan nila, nagmadyong sana tayo. Saan? Doon, kina Eric. Nung naglaro kayo. Pwede. Kasi si John Ray, tapos si Luigi, ay si Andro. Yan. Si John Ray lang kasi marunong din. Kasi may mga kain ako, pero kung hindi sa katayin ko, hindi ko kumatay mo. Mga baboy na yan, mga hanggit ko. Nawa kasi ako sa mga aso na naisip ko may sariling buhay rin yan, tapos ko papatayin. Kaya yung aso ko, hindi ko talaga yung dalhin ko pa uwi yan dahil pag iiwan ko yan, mabuti ko yung mag-alaga, marunong mag-alaga ng aso, kung hindi. Mula sa pagkaliit ng aso ko, ang ganda ng pag-alaga ako, yung pakain ko, yung paligo ko, lahat-lahat mga ano bibili ko dyan sa aso ko, tapos ibigay mo lang sa tao na tapos baka ano pa yung tawag din, yung pinapalo pa yung aso, diba? Kawawa. Kita mo naman ako sa Grand Candy, pero kung paano ko alagaan, daming aso doon. Dadala pa ako ng pagkain nila na lutsaw, pero gusto ko yung dami. Dami na aso ka lang. Mga pagkain ni Eric, kinukuha ko nga yung alam mo naman ni Eric yun. Si Eric may ilig sa ano yan, sa aso yan, tignan mo yung husky bahay nila. Kaso lang di niya na maano ka sa may trabaho ka. Ilan din yung husky niya? 4 data. Binigay na daw yung isa eh. Binigyan na. Kaya pagka-December na to, sabi ko dahil maghanap na po ng tao dahil na ano na magalaga sa aso natin na marunong talaga. Kahit ako wala kong mga ulam na yan, basta may pagkain ng aso. Kita mas kiluwing taba. Anong binibili ko na pagkain? Ay yung dog food na lang tag-40 isang lata. Yung chicken bone sa may tubalyo na 4 na tag-15 na yan. Yung chicken food, yung mga liver. Tapos may dog chow pa na maintain. Hindi ko na ano yan. Tinan mo tumaba si pinapakain. Si Andre ang pinapakain ng Andre. Hindi mo na makita. Natatawa ako. Nagalaga sa kaso. Takot pumustos mo. Tatlong pakpak na siya nang nawa na sa sense. Traffic.
sa akin yan. Sabi ko kanya, sabi ko kung ano yung pagkain ng aso mo, pagkain ng aso mo yan. Kasi hindi ka ba naawa na magbigay ka ng pagkain sa aso mo, tapos si Luis sunod-sunod sa iyo sa pagkain mo, lang mo yan, ba? Sa galanti lang, di sila mabrasa sa galanti. Kaso na ako lang siguro kung may ginagastusan ako siguro na anak ko sa college, siguro hindi ako malis sa trabaho ko. Kasi iniisip ko yung gastos, di ba? Oo. Eh, wala naman akong ginagastusan, kaya nga umalis na ako, malakas ako umalis eh. Sarili mo na lang yung kita mo. Hindi naman ako sala sa kanya naman pira doon. Trabaho mga anak mo eh. Trabaho asawa mo. Kami maalaga pa. Oo. Sus. Panalo, no? Nung time na sa ano ako sa gobyerno, ako mo ano rin siya eh. Nagsawa rin siya eh. Yung sa amin na trabaho ba ko. Enjoy lang life mo, wala naman. Basta wag mo lang babayaan pamilya mo. Ako nga, ay lang ang pinaaral ko. May mga pinaaral ko na, may mga nurses na, may doktor na, may seaman na. Oh, sipin mo yan. Estupido ako eh. Alam mo, estupido talaga ako. May kuminsan, may pagkagago din ako eh. Alam mo bakit? Umalis ako kay Eric, October, di ba? October 15, inopera na ako doon sa construction engineer doon sa Guyana, sa Hyatt Hotel, sa likod ng Marriott. Marriott doon. Alis na ako November 15. May kontrata na ako. Ang pinagkalunan lang namin noon, na misinterpret ng may-ari ng kumpanya. May kontrata na ako, pinalis na ako. Hindi ko na alam na pag round trip ticket mo, pwede ka pala makalabas. Baka, halimbawa, pasok ka dito. May round trip ka na ticket after 2 weeks, labas ka. Pwede pala. Uli ko na ano. Doon ako nag-alanganin. Kasi hindi nagsagot na bigyan ako ng one year na work permit na babayaran ko eh. Sayang, no? Isa yan. Tatlo sa 2024, tatlo. Isa chief engineer, chief manager. Alam mo ano ang dahil ako bakit natuloy? Ticket papunta doon. Sa isip ko lang, ginhire nyo ako. Ang ticket papunta doon, $300 lang naman yan. Sabi ko, so you have to provide me a plane ticket. Hindi sila sumagot. But sabi ko, pwede naman ako mag-provide na plane ticket ko, pero i-reimburse nyo lang. Siyempre, ano ba? No. Hindi na sumagot. Hindi sumagot. Sabi ko, isip ko, $300 lang. Dalawa. Pangatlo, sa Guyana din, yung project manager ko dati sa THL na dumating 2008, may inoper na project sa akin. Ang hiningi ko si $5,000 ang net ko. Tapos, yung bigay lang nila sa akin 3,500 lang. Hindi ko talaga tanggapin yun. Kung 3,500 lang ibigay mo sa akin. Alam mo yung ang responsibilidad. May trabaho ka nga, ang responsibilidad mo malaki. Oo. Pag sahuran, maghinayang kasi ang sinasahod mo na ang laki ng ang dami mo nang ginawa, tapos yan ang sasahurin mo. Ha? Yung experience mo, kaya mong trabaho. Ang project manager kasi, dyan nag-depend ang success ng project. Project success depends to project manager. Kung ikaw nag-manage sa project, depende sa iyo yan. So ang responsibilidad mo malaki. Kahit tulog ka na gabi, tulog ka na, may tatawag sa iyo ng mga supplier, may tatawag sa iyo na problema kung ano-ano dyan sa job site. Ikaw ang project manager, ikaw yung
responsibilidad mo yun. Yun ang ano ko. Ang importante yung compensated ba yung trabaho mo o sa sinasahod mo. Kasi marami nangyari dyan eh. Tanggapin nila yung trabaho, tapos yung sahod nila maliit. Pagdating sa trabaho, reklamo sila. Ang dami kong trabaho, tapos itong maliit yung sahod ko. Ay, tinanggap mo yan. Ha? Itao lang naman tayo kung minsan na hindi maiwasan yan, di ba? Hindi maiwasan yan. Pero ang salita ka lang, hindi mo na magawa yun kasi may kontrata kayo eh. Pero na lang kung yung may-ari ng kumpanya makikinig sa pakiusap mo. Na dagdagan mo naman yung sahod ko dahil marami namang ginagawa ko, di ba? Yun. Marami kasi lalo na mga Pilipino. Itong inalisan ko, tinto na ako rito, 20 city media, tapos maganda pa sasakyan mo, may kumpito pa yung mga ano mo. Yung problema naman, yung kasama mo sa trabaho, hindi mo magkasundo. Mabuti sana ako yung hindi mo kasundo ang mga supervisor mo lang na under sa'yo, yung partner pa nangyayari. Kung doktor ka na ipapagawa sa iyong trabaho na civil engineer, anong kaya sasabihin mo? Ha? Kung engineer ka, siyempre ako civil, siyempre civil, ano ko linya ko. Pero base sa experience ko, nag-experience ko yung mga MEP, mechanical, electrical, plumbing, okay. Pero hindi ako 100% na sigurado dyan dahil hindi ko profesyon yan. Sa akin experience lang. So in other words, maghanap tayo ng tao na yan ang profesyon nila, di ba? Oo. So sabi ko, may mga kontraktor naman tayo na alam sa MEP. So ako ang bahala dyan oversee ng trabaho nila, tingin ng progress nila at saka yung schedule nila. Walang problema yan. Pero kung ako mismo na mag-ano sa kanila, mag-supervise ang gagawin nila, ay hindi pwede yan. Contractor sila yan eh. Ako kliyente ako eh. Ha? Intindihan mong sinasabi ko? Ikaw may boss ka, di ba? Mag-boss mo mabigay ng trabaho sa iyo. Ang trabaho na ibigay sa inyo naka-align sa experience mo. So walang problema 'yon. Right? Walang problema 'yon. Kung ang trabaho na gagawin mo ibibigay ng ibang tao, ang trabaho na 'yan sa iyo, utusan ka gagawin mo ito, tapos yung trabaho ng ipapatrabaho ng boss mo sa iyo, iyon rin pero galing sa kanya. Hindi galing sa boss mo. O ano ibig sabihin yan? Dapat galing sa kanya. Or either yung trabaho na yan galing sa kanya, sasabihan ka muna na yung trabaho na ito nirelay ko ito kay Pedro. Si Pedro na bahala sa inyo ma-explain, di ba? Okay yun. Tapos isa pa, profesyon mo MBA, ako civil engineer. So more in business ka. Kontrata, mga project feasibility studies, ganun. Alam ko rin gumawa ng project feasibility studies eh. Kasi pinag-aralan ko rin yan eh, bago ako mag-engineer eh. Pero ang experience mo iba sa experience ko. Yung experience ko, more or less 36 years na ako sa experience na profession ko na to. Kung sabihan mo lang, kung mag-suggest ka lang na pwede ba natin gagawin ito, o mag-recommend kita gagawin mo ito, pag-usapan natin, di ba? Wag yung insister mo sa iyo na sundin kita na mali yun. Boss kita, ginagalang kita, pero kung insister mo yung sa'yo na talagang gusto mong gawin sa'yo para mag-aminos ka ng gastos,
Para makangin-minus ka ng gastos, i-insister mo yung sayo na talagang malayo sa sa sequence ng civil engineering, yung pinapagawa mo sa engineer mo, tanggapin ko kaya yun? Parang mahirap sundin yun. Pero kung magsabi ka lang sa akin na Jun, pwede ba ganito gawin natin, ganito ang gagawin natin, i-planuhin nga natin ito, di ba? Yung gawin natin para makaminos tayo sa gastos, walang problema, pag-usapan natin yan. Grabe ko lang, tuloy-tuloy oh. Kaya nga. Maglalaro niya mamaya. Ayaw sila maglaro dito. Putik na. Laro sa Yan, mamaya dito. Bernis ngayon, di ba? Yung biyernes yan. Biyernes, Sabado. Makapaglaro ka ba dyan? Pag sa bihira, sobra naman na manyak mo sa laro na ganito ng sitwasyon. Alam sila eh. Maputik na yan nila. Anong laro? Volleyball? Volleyball dito, basketball. Ang lakas ng ulan. Hindi mo lang umupa, ano? Mag-edit ako. Nakituwa natin yung mga edit ko yung wala ko lang. Cut ko yung simple mabasa. I-insert mo lang yan tapos cutin mo lang yan. Kung natut ko na mag-edit. Oo, hindi kaya. Hindi ko na i-mute ko yung volume. Tapos magsalita lang ako, mag-dub lang ako. Wala na. Tuto na ako, marunong na ako lahat na ng... Kaya nag-jogging ako. Yabang naghihintay ka sa na-applyan mo, wala ka nang ginagawa, ba't hindi mo ma-maintain yung health mo? Ha? Kaya nga. At ko sa hospital, dadaan ako dyan sa may sabana, ikot ako ng beses, uwi ko sa bahay, asikasuhin yung aso ko, paliguan ko yung aso ko, linisin ko ko, makain ako ng almusal ko, mag-ano na ako na, may YouTube ko, Facebook na ako yan, tapos mag-live ako sa TikTok. Pero kung may pinaparal ako siguro, hindi ako malis. Kaso lang I-stressin mo ang sarili mo. I-stressin mo pa ang sarili mo. Oo. Away lang naman yung pupunta ang meeting namin. Argument, bawat meeting, argument palagi eh. Kulang na lang yung mga suntukan kami. Oo. Umiiwas nga ako. Muntik ko na nga maano eh. Sabi ko you're over already. Tumingin ni Mary. Kami na sabi niya, no, junior, no. Sabi ko, no. I will not do that. Pero kung hindi na ako pigilan, iwan ko lang. Baka nabuhatan ko ng gamay. Yan ang iniwasan ko. Makulong pa ako. Kung makulong ako, hindi ano na lang ako. Mag-YouTube na lang ako sa mga Facebook.
papasok ako sa loob, samahan ko kayo. Pero kung marami, uuwi na ako ha. Oo. Kunin yung payong sa likod, may payong dyan ha. Maputer din pala. Pero pag binom niya, ganyan. Ah, May white oak dun sa rep. Pag binom. hindi ka naman pumunta sa Barangay ni Eric eh. Ikaw lang wala doon eh. Yan. Ikaw lang wala doon. Birthday. Oo, ni Eric, hindi ka naman pumunta doon eh. Nainom ako sa bahay. Eh kahit na iba naman yung kasama mo, yung mga kapwa mo Pilipino, saka mag-enjoy. Pwede naman tayo uminom sa bahay, bibili tayo eh. Kung iba talaga yung Hindi na ako pandayo kayo. Mamaya, inom tayo sa bahay mamaya. uwi ko naman tayo. Yeah. Boss, hindi na ako pandayo, pambahay lang. Hindi na pwedeng inayo to kasi pag nakaamoy ng alak to, gusto na umuwi na. Eh paano kung alanganin ng uwian? Ay kina Eric, ang hirap umuwi to nang walang sasakyan. Malayo na laka rin. Delikado pa yung lugar na yun. Makakita Hindi mo gabi hindi eh. pwedeng maglakad-lakad ng gabi doon. Delikado doon. Mga tao dyan eh. Sa akin walang problema porque halos lahat sila may sasakyan eh. Ako lang yung walang sasakyan eh. Si... Dito tayo. So siguro dito. Ha? Dito. May entrance ba dyan? Oh, yan. Parking yan. Sigurado mo? Oh. No entry oh. Hindi, sige. No entry. Hindi yan. Ano meron yan? Hindi yan. Pag umaga lang yan. 8 AM to ano lang yan. 8 AM to 9:20 AM yan. 6 to 9 AM. Oh, yan. Sa umaga, one way to. Puro pa ganyan lang yan sa umaga. Yan, kakanan ka dyan, oh. Parking yan, eh. Dito kami lagi dinadap ng taxi. Na! Ayaw kumuha, di, oh. May bakante kaya rito? Subukan mo dun pumunta. Pag wala, marawak naman doon ang ano. Yan, marami dyan, pero dito, dito kasi pag ano mo dito, sir na kagad. Oh yan, may umalis oh. Baka meron, baka nakaparking, kaya umalis doon. Baba kami dito. Ah. Baba kami dito. Ayun, sandali lang. Hindi, Ay, parking ito na pala. tayo. Oh. Yan, maraming parking dito. Daming parking. Yan ang casino yan eh. Oh. Diyan kami naglalaro. Laro kayo dyan? Diyan kami naglalaro eh. VIP. VIP yan dyan, di ba? Hindi. Kahit naka-short ka lang at naka-chinilos dyan. Anong pangalan yung casino niyan? Parehas yung sa may kwan? Maliit lang. Caribbean din? Hindi karakihan. Hindi. Ano, members. Ano kung mga Maliit lang yan. Okay, silipin na muna natin. So, nakarating na tayo dito sa Long Circular Mall, guys. At hihatid natin yung kasamahan natin dito. Pero hintayin natin sila. Tingnan yung lakas ng ulan sa labas. Oh. Habang nagmaniyo ako, ang lakas ng ulan. Dito tayo ngayon guys sa food court ng Long Circular Mall. Kakain daw kami dito ng kaibigan ko. So, tingnan natin kung may makita tayo dito na magandang pagkain. Pag wala, edi exit na rin tayo. Pero nandoon pa sila sa sa may Western Union. So, hintayin natin sila makatapos.
So dito tayo ngayon sa ano guys sa Long Circular Mall. May hinatid tayo dito na kaibigan natin. Pupunta daw sila sa Western Union. So hintayin lang natin sila. At saka ikot-ikot muna tayo. Pero pag medyo matagalan sila dyan, mauwi na rin tayo. Ito. Ayan ang food court nila dito sa Western. Walang katao-tao yung Western Union. So ibig sabihin, hintayin ko na lang sila. So dito muna tayo ngayon sa sa parking area sa may West Mall dito sa may ilalim dahil masikip na doon sa ibabaw. Hintayin lang muna natin yung kaibigan natin dahil madali lang naman sila siguro sa Western Union.